Balikan natin yung pagmamaliit niya sa mga vloggers, no? Alam niyo kasi, itong si Abante, galit na galit yan sa mga vloggers kasi araw-araw siyang binabanatan sa social media. Nakikita niya yan sa TikTok, sa FB, nakikita niya yung mukha niya eh. Yung mga sasakyan niya, yung mga relo and all that. Kasama pa ng ibang mga representatives na meron ding mga ganon na suot-suot at may mga kagamitan na mararangya, no? Ako naging vlogger ako dahil kay Pangulong Duterte. At ipinagpapasalamat ko yan dahil kung hindi siguro naging presidente si Pangulong Duterte, mananatili ako nagtatrabaho sa call center ngayon. Oo. Nung si PRRD tumakbo, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ipagtanggol si PRRD dahil alam ko na matuwid, tama ginagawa niya, pero may mga bumabanat pa rin. Sabi ko parang mali ito. Salin na nga ako kay Banat Bay. Si Banat Bay actually ang nagano sa akin eh. Nag-influence sa akin. Nakwento ko na yan nung first day natin dito. First day ko pala. Pero ito, Mr. Abante, ngayon po, mas pinapanood na ang vlogger kaysa sa mainstream media. At kadalasan nga, mas pinapaniwalaan na ang mga vlogger kaysa sa mainstream media. At hindi lang yun ang pinagpapasalamat ko kay PRRD, no? Isa sa pinagpapasalamat ko kay PRRD at sana ipinagpapasalamat mo rin, Congressman Abante, yung ambag ni President Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil mula nang ako ay magkaisip, ito lang, si Pangulong Duterte ang mayroong sangkaterbang nagawa sa Pilipinas, mapaproyekto, infrastructure, katahimikan, pagkain, name it. Doon natin naranasan yung kahit papaano, hindi man perfect, pero nakatikim tayo ng kaginhawaan. Now, isinusumbat mo, Congressman Abante, yung boto na ibinigay mo at tinatanong mo yung mga vlogger kung ilang boto ang naiambag. Tama yung sinabi ni Boss Dada eh. Vlogger ang nagpanalo at nagpasikat kay President Duterte, tandaan mo yan. Hindi ikaw, hindi ka nga na namin kilala dati. Ngayon ka lang namin nakilala nung may bulletproof na sasakyan ka na kumalat sa social media. Iyon. Now, sabi mo, napakarami, libo-libo daw ang sabi niya na boto na ibinigay niya kay PRRD noong eleksyon. Now, babasahin natin ang isa sa mga kabaptist mo na may sinasabi. O, ito basahin ko. Hindi ko na ibigay kay Sir Carlo eh. O, basahin ko na lang. Sabi dito, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala niya to sigurado eh. He is using us Baptist. We voted for PRRD not because of him. We believe in the autonomy of local New Testament church. We believe in the independency of every churches. That is why hindi niya dapat kami isali. Marami nga yung kaaway na pastor sa churches. Bakit? Yung peace party list niya ba nanalo? Most of the Baptist churches supported the act as one of Attorney Arias, the son of Pastor Attorney Mar Arias. So, ibig sabihin, kilala ka nito na nag-post or nagsasabi ng ganito. So, ibig sabihin, hindi dahil sa'yo, kaya binoto nila si PRRD. Yan ay sarili lang kagustuhan, kaya nila binoto si PRRD dahil maganda nga yung plataforma ni PRRD. At ito, dugtungan ko lang, doon regarding pa rin doon sa hearing kanina, mga partners, no? Si PRRD, nahalata ko kanina, no? Na maayos naman sumagot si PRRD pag maayos ang pagtatanong sa kanya. Pero, kung yung pagtatanong mo, may sariling galit o may personal na interes o personal na galit, abay, hindi ka paliligtas ni PRRD. Babalusubasin ka ni PRRD katulad ng Makabayan Black. Unang-una, si Brosas. Hindi ka investigador. Bakit mo ako pasasagutin ng yes or no? Hindi naman to investigasyon, hindi naman to korte. Bakit mo ako iimbestigahan? Bakit mo ako tinotorture dito? At siyempre, si Castro, si Franz Castro. Si Franz Castro, galit na galit kasi nung sinabi ni PRRD na hindi siya nagbibiro, tawanan yung mga nasa likod niya. Hindi naman talaga nagbibiro si PRRD. Galit na galit si Franz Castro kasi nainsulto siya. Now, to be testing itong si Raul Manuel. Ano sabi ni PRRD? Toy, huwag kang magmarunong. Mas marunong ako sa'yo. Don't try to be a smart ASS.